Hello everyone! Your bestie is back, guys. It's time! It's glow up season, mga mare. Nakakaloka last year, guys. Hirap na hirap akong hanapin yung radiance ko because I was not doing well mentally. Pero ngayon, I am slowly getting my life together. And sabi ko sa sarili ko, deserve ko ng glow up because I want to enter my radiant girl era. Kaya guys, the past months, unti-unti akong bumabangon from a mental slump. And share ko sa inyo ngayon kung ano yung mga ginagawa ko to get my sparkle back. Para saan guys, dalawang glow up yung gusto kong mangyari sa akin. So meron akong physical and mental. First, salisahan ko ng physical glow up is exercise. Recently, mga beshi, alam nyo bang na-addict ako mag-workout? Strength, training, and cardio. As in, may workout split pa ako. So ganito, Monday, back, shoulders, biceps. Tuesday, ride rev, which is my spinning class. Wednesday, chest and triceps. Thursday, ride rev. Friday, leg day. Saturday, ride rev. And Sunday, syempre, hindi mawawala, rest day, ma'am sir. For many weeks na, tinatry ko talaga maging consistent at hindi makamiss ng day sa workout split na yon. And so far, nag-enjoy talaga ako. Alam nyo, feeling ko kaya ako masaya sa pag-workout kasi finally, naging consistent na ako. And yun talaga yung struggle ko or insecurity. Si ate girl, sobrang hirap talaga maging consistent sa kahit anong aspeto ng life niya. Kaya recently, ang saya ko kasi hindi pa ako nakamiss ng workout day. At sobrang addict ko talaga mag-spin class. Oh my gosh. Sa mga gustong sumama sa akin para matry, tara na kasi! Wala sumasama sa akin eh. Except yung jowa ko, lagi kami magkasama ni Noah sa ride rev. Napagkamalan pa nga kaming mag-duo or besties eh. Pero sabi namin, hindi po, mag-jowa po kami. Wow, nakakamiss dumaldal sa camera. Sana ma-inspire kayo sa vlog na to na mag-glow up din, alagaan sarili nyo, and enter your hashtag Radiant Girl Era. Or boy, Radiant Boy din. Radiant Human. Pero anyway, workout na tayo. Let's go! Naligo ako, guys. Sino siya? So, syempre, after workout, hygiene time na po. After kahit anong workout, kailangan ko talaga maligo para walang ma-stuck na bakterya sa aking katawan. Ayoko na po ng back ni era. Tsaka ngayon, I'm in my radiant girl era, and that means letting go of my insecurities and discovering more about myself para ma-reach ko yung ibang level ng confidence. Isa sa mga steps ko to glow inside and out is of course, underarm care. At syempre, alam nyo na, Dove ang gagamitin ko, guys. Dove girl na talaga ako ever since high school. And sa experience ko, ito talaga yung deodorant that boosts my confidence. Suggest to sa akin na friend ko dati. Kasi hindi daw siya nagkaka-BO with this. So, nagpabili ako kay mama. And ngayon, ako na bumibili. Adultings. So, nung nag-start ako gumamit ng Dove deodorant, napansin ko na hindi na ako masyado nagkaka-body odor. Alam niyo yan, nakwento ko na yan sa mga past vlogs. Kasi diba sweaty girl talaga ako. Tapos, ito pa. Na-reduce din yung dark marks ko. Dati kasi nag-hotwax ako sa kilikili, yung super init. Tapos minsan nagdudugo pa. So, nagkaroon talaga ako ng time na naiiyak ako mag-sleeveless clothes kasi nga may mga dark marks sa kilikili ko. But thanks to these products, hindi na ako conscious ngayon. And I can confidently raise my underarms. Tapos diba, fitness girly na din ako ngayon. Confident na akong gawin yung mga exercise na kita yung kilikili ko. So ngayon, whenever I go out, gamit ko itong roll-on. Chining! Tapos, sa gabi naman, gamit ko itong Dove Radiant Care Deodorant Serum para may skincare din yung kilikili ko. Hindi lang face, diba? Ano, face lang may skincare? Dapat kilikili din. Dry serum siya, guys, na may 3% niacinamide. Dove's highest concentration of niacinamide in a deo for radiant underarms. Actually, meron siyang 3 variants. Pink, purple, and orange. Ganda rin po ng packaging, no? Pakark. Favorite ko tong orange, guys, kasi meron siyang 10 times vitamin C and E for even-toned underarms. Perfect to para sa may mga dark marks sa kilikili like me. Ayan, even-toned plus dark marks reducer. Super duper trust ko talaga ang Dove when it comes to underarm care. Alam nyo yan. So, if you want to be more confident with your kilikili, try the Dove Radiant Care Deodorant Serum. Get it now from Shopee, Lazada, or Watsons, and enter your Radiant Girl era. D for Dove. Isa pa sa mga naging consistent ako ay pag-drink po ng vitamins. Para okay yung immune system ko. Lalo na ngayon na may active lifestyle na ulit ako. Ayun lang, reminder na mag-vitamins kayo everyday. Everyday. Everyday.
Inom din kayo ng super daming tubig, guys. Seryosohin nyo to. Oh my God, may aso. Ang dami kong bagong water bottles. Kasi seryoso ako dito. Isa pang reminder, drink your water, Si Pap, magugulay. Hindi po kayo nananaginip. Kung kilala nyo ako, guys, alam nyo na hindi talaga ako mahilig sa prutas or gulay. Pero recently, tinatry ko na i-incorporate to sa diet ko. Kasi hello, ang tanda ko na po, hindi pa ako magugulay. Kailan po mag-e-evolve ang aking taste buds? Now is the moment. Kailangan ko ng water. Di pwedeng puro junk food, processed food ang kinakain ko. Pero di nyo kasi talaga mapilit maggulay. So, isusmoothie ko na lang. Ititrick ko po yung sarili ko para mag-consume ako ng healthy food. Yeah! Ito na yung pinakagulay na kaya kong kainin. Next time kaya lagyan ko ng ampalaya, squash. Pwede ba yung smoothie? Baka may gagamba. Hindi lasang gulay. Parang banana milk lang. Nagpe-prep na ako ng fruits and veggies na ipang sa smoothie ko. Kakat ko sila, tapos i-ziplock at i-freeze para hindi ako tamarin. Mas convenient yun for me. Kesa everyday ako mag-chop. Kung may mga smoothie recipes kayo na gusto nyo ipatry sa akin, comment nyo sa baba. Are you proud of mommy? She's eating veggies? Akala nyo, ginagawa ko lang to para sa video? Hindi, no? Hindi kayo ready. Kasi ang next clip natin, prutas at gulay ASMR cutting eme-eme. Super kailangan ko ng mental glow up. Alam nyo yan. Share ko lang dito sa inyo yung mga nakatulong sa akin mentally to overcome my mental health issues. Guys, I love therapy. Super takot ako dati na mag-consult sa therapist, pero nung napilit na ako ni Noah, finally, na mag-book ng session, gumaan yung pakiramdam ko. Tapos, nasa 5th month na ako ng meds ko, and proud ako sa sarili ko kasi tinuloy ko yung medication ko. Hanggang 6 months kasi talaga dapat. Pero medyo gusto ko na mag-stop halfway. Pero tinuloy ko pa rin. And feeling ko naman, umu-okay ako. Sabi ni Noah. Sobrang marirecommend ko talaga na mag-consult kayo sa therapist, guys. Try nyo mag-book sa Now Serving. Doon ko nahanap psychiatrist ko. And to add sa mental glow-up journey ko, super duper nag-enjoy ako mag-declutter. Kasi alam nyo naman ako, shopaholic si ate. Buong YouTube channel niya, puro haul. So, nag-accumulate lahat ng gamit ko. And feeling ko, the decluttering gods are calling me. Ang dami ko nabasang articles about owning less things in life, tsaka living in a smaller space. Kasi to be honest, sa previous unit ko, super laki nun. Ang hirap i-maintain, guys. And nakaka-add siya sa stress ko. So now, tinry ko to live in a smaller space. Nasa studio unit na lang ako. From 2BR to studio unit. Mas madali siyang i-maintain. Mas madali siyang linisin. And ngayon, nasa journey ako of giving away my clutter. Mga bagay na hindi na nagsaspark ng joy sa aking buhay. Ganon. Thank you po sa mga bumili sa garage sale namin. Grabe. Thank you. Nakatulong kayo sa peace of mind ko. Appreciate ko yan. Scroll ako sa Pinterest, diba? So, may mga articles ako nakita doon na mas okay daw to live for experiences, not for material things. Na-share din yun ni Marvin sa IG story niya and na-inspire ako doon. Wish ko lang po na sana hindi na ako maging materialistic. Nakita ko tong picture na to. Na-inspire ako dito. Ang dami kong binawa sa life ko. Ang dami kong damit, sapatos, home decor, na mga hindi ko naman talaga nagagamit or na-appreciate. So, nag-let go na ako. When you own less things, mas ma-appreciate mo kung ano yung meron ka ngayon. Ngayon na na-evaluate ko, na onti lang naman yung kailangan ko talaga sa life, mas naging grateful ako sa kung anong meron ako. Feeling ko, daldal lang ako ng daldal. Tapos parang wala nang sense tong pinagsasabi ko. Pero sana nagets nyo. Para din sa mental glow up ko, kailangan kong gawin yung mga nasa to-do list ko para hindi po ako ma-brain fog. Katulad nito. Yung laundry ko, hindi ko pa tinutupi. Ano na, Pamela? Di ako matutulog nang di ko pa natitiklop yan.
habang nagpe-Princess Fiona moment ako dito, share ko sa inyo yung bago kong hobby, OMG. Hindi ko alam kung na-share ko to ever sa YouTube channel ko kasi noong bata ako, sobrang mahilig ako sa beads. Gumagawa ako ng bracelets, binibenta ako sa mga friends ko, sa mga kaklase ko, kahit bawal sa school. Oh my God. Sorry po, Dominican College of Santa Rosa. Pero recently, nahilig ulit ako sa beads. This time, keychain mga ginagawa ko. And ito yung mga first creations ko. Oh my God! Ang cute! Huwag niyo na lang po pansinin yung madumi kong Sunny Angel Hipper. I'm so happy! Oh my gulat! Nag-enjoy ako gawin to, guys. Grabe. Sinamahan ako ni Noah sa Well Manson. Ang hirap ngumiti ng nakamask. Sinamahan ako ni Noah sa Well Manson sa Quiapo. And sobrang happy ko kasi very nostalgic yun sa akin. Nung bata ako, dinadala ko ng nanay ko doon. Kasi nagsa-Swarovski sideline siya dati. And nagpapabili ako ng mga maliliit na beads. Tapos nagawa ko ng mga accessories. Ganon. Wala lang, for me, healthy gawin yung mga nostalgic moments sa life mo. And super sumaya ako nung ginawa ko to kasi may bago na akong hobby. Na-insecure kasi ako dati. Bakit parang wala akong ginagawa? Or like, wala akong hobbies, ganyan. Parang di interesting life ko recently. Ang dami kong tinry na kung ano-ano. Pero na-realize ko na kailangan ko lang talagang hanapin yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Gaya nito, mga beads, ganyan. Siguro, mag-take din ako ng mga dance class sa future kasi super love ko mag-dance nung bata ako. Healing my inner child session pala ito. Yun lang guys. Sana na-enjoy nyo itong video na to. Kung nag-stay kayo hanggang dito sa dulo, mag-comment kayo sa baba ng mga more topics sa life na pwede kong ikwento sa inyo or gawing video. Hindi ko talaga kaya mag-podcast. Hindi ako podcaster. May nag-request kasi dati na mag-podcast ako pero parang hindi ko kaya. YouTube girly talaga ako. Oh, I love this. I feel so powerful. Conquering my veggie hatred.